Ayoko na, Anton. Lagi na lang. Ang hirap mo namang mahalin. Yun lamang at tinalikuran na ni Monique ang asawa. Lasing na naman ito sa pang-apat na pagkakataon sa loob ng linggong iyon pa lamang. Tulog na tulog ito dahil sa kalasingan at nakahandusay sa sahig. Kalong ng babae ang pangalawang anak habang nakahawak sa laylayan ng duster niya ang panganay na si Zion. Hoy, saan ang punta mo, Monique? Sita ni Manang Helen sa kanya. Hindi pwedeng hindi niyo bayaran ang nainom ng asawa mo, ha? Tinapon pa nito ang basag na upuan sa paanan ni Monique. Yan pa, nakabasag pa. Bayaran niyo ang damages ni Anton sa tindahan ko. Namimihasa kayo, ha? Inom ng inom tapos wala naman palang pambayad. Tapos pag siningil, siya pa ang matapang. Hindi na rin mabilang ni Monique kung ilang beses niyang sinalo ang mga kalokohan ng asawa. Kung ilang ulit na ba siya na pumunta sa alanganing sitwasyon. Gutom, may pasa, at inaalo ang anak na maliit na may sinat pa. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Monique. Para bang lahat na ata ng kamalasan sa mundo ay sinalo niya ng walang pag-aalinlangan. Samantalang ang kanyang asawa naman ay nagpakalasing lamang. Monique, may utang na 400 sa akin si Anton. Itinable niya ako. Ang sabi niya, ikaw raw ang singilin ko kapag sinundo mo siya. Ito ang sinabi ni Anita na kilalang pokpok sa lugar nila. Halos maduwal si Monique sa pinagsamang hinanakit, galit, pandidiri at pagsisisi sa piniling buhay kasama si Anton. Noong araw na yon ay napagpasyahan niyang kota na siya. Anita, hindi ako ang nag-table sa'yo, kaya siya ang singilin mo. Aling Helen, hindi ko po kayo babayaran. Si Anton din po ang singilin niyo. Total siya naman po ang uminom at nakabasag dito. Matatag niyang deklara sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Nanlisik ang mga mata ng may-ari ng tindahan. Anong sabi mo? Doon lamang natagpuan ni Monique ang tapang na sana ay noon pa niya ginawa. Hindi na rin siya natatakot na baka pagbuhatan siya ng kamay ng asawang si Anton. Hindi pa sila kasal ngunit may 2 anak na sila. Ni minsan din buhat ng magkaanak sila ay hindi na nabanggit ng lalaki ang patungkol sa kasal. Sabi ko po, hindi ko po babayarin yan. Hindi naman po ako ang uminom yan. Siya po ang singilin nyo. Dahil uuwi na po kami ng mga bata sa Tarlac. Ipasok niyo po sa selda kapag hindi po nagbayad, Aling Helen. Nang magtanda po ang lalaking yan. Abay, hoy, Monique, balikan mo dito ang asawa mo. Ipapabarangay ko kayong pareho. Nanggagalay dito sa galit. Ngunit hindi na problema ni Monique yon. Hindi siya handa sa pangyayaring ito. Sa totoo lamang, ay hindi niya na alam kung saan magsisimula at kung anong mukha pa ang ihaharap niya sa kanila sa Tarlac. Napakaraming bagay ang isinakripisyo niya para kay Anton. Kasama na rito ang kanyang sariling pamilya. Okay naman dati ang lalaki nung makilala niya at naging nobyo niya, hanggang sa kinasama niya na nga ito. Ngunit kalaunan ay lahat na ata ng pang-aabuso ay nakuha niya rito. Pambubugbog, pambababae, at pagiging sugarol nito. Gabi-gabi rin itong lango sa alak. Wala rin itong permanenteng trabaho, kaya halos salat sila sa lahat ng mga bagay. Kung hindi pa siya dumidiskarte, ay wala talaga silang kakainin. Minsan ay daladala niya ang mga bata kapag may palalabas sa kanya o may nagpapalinis sa kanya ng bahay. Kung susumahin nga, ay impyerno ang naging buhay niya sa piniling lalaki. Madalas pa siya nitong piliti na humingi sa mga magulang niya dahil hindi naman daw siya nito matatanggihan, lalo na kung may mga apong ihaharap. Hindi yon ginawa ni Monique, kaya sa tuwing wala silang makain, ay imbes na dumiskarte ang lalaki, ay binubugbog siya nito para mapilitan siyang lumapit sa mga magulang. Ito na ata ang tinatawag na deal breaker para kay Monique. Wala siyang magagawa para kay Anton. Panahon na para sila naman ng mga anak niya ang isipin niya. Mama, iiwan na po ba natin si Papa? Tanong ni Zion, na noon ay 5 taong gulang na. Anak, etong tatandaan mo ha. Huwag kang gagaya sa mama. Huwag kang papayag na pagbuhatan ka ng kamay o lokohin ka ng kahit sino mang lalaki. Hindi natin siya iiwan. Aalis lang tayo anak. Isipin mo na lamang na kailangan ng papa mo ng time out. Pigil niya sa luha niya.
Ayaw niyang kamuhian ng mga anak ang ama kahit papaano. Saan po tayo pupunta? Naku, wag mo nang isipin yan anak ha. Si mama na ang bahala. Superhero si mama, hindi ba? Opo, ikaw po ang superhero namin ni Timothy. Nakangiting tugon naman ni Zion. Habang magkahawak kamay nilang tinatahak ang daan pauwi. Ngayon na wala na siyang ibang mapupuntahan, wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang bumalik sa kanila. Mabuti na lamang at may naitabi pa siyang pamasahe nilang mag-iina. Agad niyang pinuno ang tanging bag na meron siya at dali-daling umalis sa maliit at mainit na narerentahang kwarto bago pa man magising si Anton at maabutan sila. Malayo-layo rin ang biyahe nilang mag-iina at kung tutuusin ay ngayon na lamang siya uuwi sa poder ng mga magulang niya. Wala na itong balita sa kanya buhat nang sumama siya kay Anton. Hindi alam ni Monique kung papaano siya harap sa mga magulang. Tiyak niya na may hinanakit pa rin ang mga ito sa kanya, ngunit bahala na. Siya si Monique San Agustin, 25 years old. Pero mukha siyang 30 years old na dahil sa stress na inaabot sa kinakasamang si Anton de Vera, 28 years old. Sa loob ng ilang taong pagsasama nila, ay nabiyayaan sila ng 2 anak. Ito ay sina Zion at si Timothy. Mahal na mahal ni Monique ang pamilya niya, ngunit lahat pala ay may hangganan. 5 taon nang nakakalipas, ngunit presko pa rin sa isipan ni Monique. Ang araw na tuluyan niyang pinutol ang koleksyon niya sa kanyang asawa. Wala na rin siyang balita rito, at mas gusto niya ngayon para sa ikatatahimik ng buhay nilang mag-ina. Mula nang umuwi sila sa Tarlac at tanggapin muli ng kanyang mga magulang, ay hiniling nito sa kanya na mangako siyang hindi na kailanman babalik pa ang ama ng mga anak. Wala naman siyang magagawa pa kung hindi ang sundin ng mga ito dahil para rin naman ito sa ikakabuti niya at ng mga anak niya. Imbes na magalit sina Rodolfo at Bettina dahil sa ginawang pagtatanan nila Monique at ang asawa nito, ay bukas palad pa rin nilang tinanggap ang mag-ina. Awa ang unang naramdaman ng mag-asawa nang makita nila ang kanilang anak at mga apo. Maliwalas ang bahay nila Monique sa Tarlac. Marami silang negosyo at 2 lamang sila ng kuya niya ang magkapatid. Ang kuya Mike niya ay matagal nang nakabase sa New York bilang isang IT developer. Kaya laking gulat ng anak na si Zion nang makita ang bahay nila noong dumating sila doon. Ang buong akala pa nga ng bata ay daig pa nila ang daga sa Maynila na kahit laruan na hirap silang mabili. Sa pangamba ng ina niya na baka hanapin sila ni Anton, ay agad silang pinadala ng ina sa New York kasama ang kuya niya para doon na manirahan. Ngayon nga ay 11 taong gulang na si Zion at magpipitong taong gulang naman si Timothy. Sigurado na ba kayo ma? Tanong ni Monique sa ina habang kalong nito si Timothy. Wala pang 1 linggo sila sa poder ng mga magulang, ngunit pabalik-balik at nanggugulo si Anton sa bahay nila. Kasalukuyan silang nasa airport. Natatakot ako. Nakaya mo ngang iwanan si Anton, hindi ba Monique? Eto pa bang magsisimula ka sa umpisa? Saka, hindi ka nag-iisa. Idea ito ng kuya mo. Doon ay siguradong safe kayo ng mga bata. Kami nang bahala sa inyo doon. Pero paano po kayo dito? Baka balikan po kayo ni Anton. Magdadagdag ako ng security card anak. Ani ng tatay ni Monique. Huwag mo kaming alalahanin. Isipin mong panibagong buhay nyo na ito ng mga bata. At hanggat maaari, huwag ka munang magnanobyo ulit ha. Hanggat hindi mo sigurado. Munting paalala ng kanyang ama. Napatawa naman ng mahina si Monique. Sa totoo po, naisip ko na po na baka tumanda na lamang po akong ganito. Isang matandang dalaga na may anak. Maya-maya pa, calling the attention of passengers bound for New York, anunsyo ng PA system. O siya, sige na, tama na ang drama. Tumawag kayo pagdating niyo doon ha? Paalala pa ng ina habang hinahalikan si Timothy na tulog na tulog. I will miss you mga apo. Parang kailan lamang ang naging pag-alis nilang iyon. Tulad nga ng pangako ng ina, nakaalalay sila sa pagbabagong buhay ni Monique. Naging mahirap ang pag-adjust nila pero walang-wala ito sa mga pinagdaanan nila sa piling ni Anton. Gabi-gabi ay taimtim pa rin nagdarasal si Monique na sana ay magtuloy-tuloy na ang kanyang paghilom.
Nagpapasalamat rin siya para sa mga magulang na walang ibang ginawa kung hindi ang unawain at suportahan siya. Hindi na namalayan ni Monique ang paglipas ng mga taon. Ngayon ay nakabukod na rin sila sa Kuya Mike niya dahil gusto rin niyang may sarili silang mag-ina. Ni minsan ay hindi pa nakauwi ng Pilipinas si Monique matapos umalis doon. Ngunit kamanghamanghang matatas magtagalog ang mga bata. Tagalog pa rin talaga ang mother tongue nila sa bahay. Dahil graduate ng nursing si Monique at dati nang nagtrabaho bilang isang nurse sa Pilipinas at sa tulong ng mga kakilala ng kapatid, nakapagtrabaho rin siya sa isang ospital sa New York. Hey, why the long face? Naku Lapjoy Madbanwa, tigil-tigilan mo ako ha. Irap niya sa kaibigan. Toxic ang mga pasyenteng napunta sa akin, kaya wag mo akong ma-English dyan. Tinabihan siya ng pinaiding niyang kaibigan. Full name talaga be? LJ na tayo dito sa USA. Ang bantot ng Lovely Joy. Ewan ko ba sa mga magulang ko? Ligayang-ligaya ng pangalanan ako. Ayan tuloy, nabubuli ako ng napakagandang kaibigan ko na umagang-umaga pa lamang nakabusangot na. Correction, dati mo akong kaibigan bago mo pa nilandi ang kuya ko. Bungiskis niyang sagot dito. Nag-aayos si Monique ng mga chart ng pasyente nila kahit nakatuon ang atensyon niya rito. Hanggat maaari kasi ayaw niyang nagkakamali siya kahit na regular na siya sa trabaho. Sinisigurado niyang pulido ang serbisyong naibibigay niya sa mga nagpapagamot sa kanilang ospital. Wala. Pwede bang wala? Oo nga. Naku hindi. Matapos mo akong burautin ng bongga dahil sa pangalan ko, sabihin mo sa akin ng dahilan at bakit mukhang dinaig mo ba ang pasyente kong ibabasectomy? Napabuntong hininga na lamang si Monique. Kung meron man siyang naging malapit na kaibigan sa New York, ito ay walang iba kung hindi si Lovely Joy. Lovejoy man o LJ na ngayon. Si Timothy kasi, may family day sa school nila. O ano naman, napakamot sa tenga si Monique. Di ba nga, wala naman silang tatay. I mean, may tatay sila pero wala naman dito. Si Tim kasi, naiingit sa mga kaklase niya na may daddy na kasama. Kasi daw, siya lang daw ang walang dinadalang daddy sa mga school events. Mabuti nga itong si Sayan naiintindihan ang sitwasyon namin. Napangiti ang kaibigan. Yun lang ba? That's not even a problem. My friend and sister-in-law. Anong hindi? Namumroblema na nga ako tapos sasabihin mong hindi ko dapat problemahin yan? Parang hindi kita kaibigan Pagtatampo pa niya sa kaibigan. Totoo naman kasing isa itong malaking pagsubok sa kanya. Hello? Tumingin ka sa paligid mo. Tinuro pa nito ang medyo abalang hallway. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Tapos tumingin ka sa salamin. Yan, gamitin mo ang phone mo. Parang salamin na rin yan. Kita mo yan? Anong masasabi mo? Kinisap-kisap ni Monique ang mga mata sa kaibigan. Alam mo, hindi naman ako bobo no? Pero hindi ko talaga gets ang mga trip mo. Direktahin mo na kasi ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa sobrang focus mo sa karir mo. Hindi mo na napapansin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Si Doc Lewis, nililigawan ka hindi ba? Hindi mo pinansin. Ayun, sa ibang pinayang bagsak, ikakasal na next year. Naunahan ka pa. Si Nurse Carter naman, niligawan ka rin hindi ba? Tapos hindi mo rin pinansin. Sinong dinedate ngayon? Pinay rin hindi ba? Ano ba kasi ang problema mo? Alam mo, kung ako ang niligawan ng mga yan, naku, kakalimutan kong may asawa ako sa bahay. Ikaw yun, LJ. Baka nakakalimutan mo ang trauma ko sa tatay ng mga anak ko at saka subukan mo lamang nalokohin si Kuya Mike. Mayayari ka talaga sa akin. Kailan ba yung school event ni Team? Tanong ni LJ kay Monique. Sumeryoso na ito dahil hindi naman nilihim ng kaibigan sa kanya ang mga pinagdaanan nito sa mga naging relasyon nito. Hindi nga naman naging madali para marating nito ang kung anong estado ang meron siya sa buhay ngayon. Paano yan? Ano ba kasing sabi mo kay Team? Napakislot na lamang si Monique. Yun nga Naku, huwag mo nang ituloy. Pakiramdam ko ay nag-promise ka sa bata. Tapos idadamay mo ako sa paghanap ng tatay figure niyan ngayon. Pikli nito. Napaka-juicy mo naman kasing bakla ka Buti na lang talaga maganda ka. May karapatan kang mag-inarte. Kung nagkataong mukha kang tae na tinubuan ng kaluluwa, masasapak talaga kita. Napatawa na lamang si Monique sa mga pangaral ni LJ. Hindi lang ito basta-basta kaibigan.
Kung hindi misis rin ito ng kuya niya, kaya magkasundo sila. Wala pang anak si na LJ at ang kuya niya, kaya naman aliw na aliw ito sa mga anak niya. Kaya minsan ay hindi niya na kailangan ng sitter para kay Tim at Sayen. Ang kuya niya na o si LJ ang nagbo-volunteer na alagaan ng mga bata kapag tambak ang schedule niya. Bukod kasi sa pagtatrabaho bilang isang nurse, ay nag-aaral siya ulit para maging pediatrician. Nasa pangalawang taon na siya sa kurso, kaya rin siguro wala rin siyang panahon para sa sinabi ni LJ. Idagdag pa doon ang trauma niya sa nakaraang relasyon niya. Tunay ngang matagal na nang huli siyang kinilig. Hindi na nga siguro alam ni Monique kung paano ang kiligin. Aminin man niya o hindi, ay may bahagi ng puso niya na hinahanap din ito. Subalit mas malaki ang lamang ng pangamba na baka magkamali na naman siya. Hindi naman niya sinasarado ang puso kung sakaling may dumating. Kailan nga kasi yan? Next week? Friday to be precise? Sige, tuloy ka ba sa Sunday sa bahay? May usapan tayo, hindi ba? Alam mo naman ang kuya mo, hindi ba? Magtatampo yun kapag hindi nakita ang favorite niyang mga pamangkin sa loob ng isang linggo, Monique. Pabirong pabala nito sa kanya. Mga anak ko lang naman ang pamangkin ni kuya. Basta, pumunta ka. Wear something pretty, okay? Hindi pwedeng ina-drop off mo na lamang ang mga bata. Wala kang duty niyan. Chinek ko lang ang admin at wala kang pasok. Alam ko ang schedule mo. Sabi pa nito sa kanya bago umalis para asikasuhin na ang mga pasyente nito. Ano pa nga bang magagawa ni Monique kung hindi ang sundin ang sabi nito? Mukhang desidido talaga ang asawa ng kapatid niya na pumunta siya sa linggo. Kilala niya ito, mabilis itong magtampo, at yun naman ang ayaw niya sanang mangyari dahil malapit nga ang loob niya rito. Dahil nga sa hindi naman naglalalabas si Monique, ay napagpasyahan niyang bumili nga ng bagong damit para sa linggo. Sa hindi malamang kadahilanan, ay ramdam niya ang pressure kahit na wala naman siyang dapat na ikabahala. Dahil regular naman talagang nag-host ng Sunday lunch ang kanyang kapatid. Samantala sa Tarlac, please naman po, gusto ko lang pong makita ang mag-iina ko. Pagsusumamo ni Anton sa labas ng bahay ng mga magulang ni Monique. Sir, pasensya na po kayo, pero kailangan niyo na pong umalis. Sagot ng katulong na lumabas para harapin ng lalaki. Dahil napakaingay nito sa labas. Baka po lumabas ang mga amo ko. Pareho po tayong malasin. Hindi nagpatinag si Anton. Bagkos ay lalo pa nitong iningayan at pinagpapalo ang bakal na gate dahilan para lumabas na nga ang ama ni Monique na si Rodolfo. Kasunod nito, ang misis na si Bettina. Baka sa mukha ng mag-asawa ang pagkagulat nang makita kung sino ang nambubulahaw sa labas ng marangya nilang tahanan. Matapang na hinarap ng ama ni Monique si Anton. Ang kapal rin naman ng mukha mong magpakita pa rito, Anton. Pa? Tila nabuhayan ng loob si Anton nang makita ang mga magulang ni Monique. Ayaw kong papasukin. Hindi siguro ako kilala ng bagong katulong niya, ano po? Kanina pa po ako dito sa labas Nakakahiya na tuloy sa mga kapitbahay natin. Nandilim ang paningin ni Rodolfo sa mga narinig. Nagkuyom ang mga palat nito at nagtiimbagang. Ngunit maigpit siyang nahawakan ng asawa sa braso, dahilan para manatili ito sa kinatatayuan. Malayo ngunit tanaw si Anton. Mapait itong umiti. Matagal na si Aida dito sa amin. Nagdadalaga pa lamang si Monique ay narito na siya. Talagang hindi ka papapasukin yan dahil hindi ka naman welcome sa pamamahay ko Pa, hindi mo ako tatay at lalong hindi kay kinasal kailanman sa anak ko. Kaya wag na wag mo akong tatawaging papa. Wala akong anak na kagaya mo. Kaya umalis ka na o baka gusto mong ipalapa pa kita sa aso namin dito. Gusto ko lang naman po sanang makita ang mag-iina ko. Mahina akong sagot ni Anton na ikinagulat ni Rodolfo. Napansin niyang malaki na nga ang pinagbago nito mula nang huling sumugod ito sa bahay nila. Matapos makaalis na Monique at ang mga bata. Hindi naman po ako manggugulo, sir. Sabi niyo dati, ayusin ko po ang buhay ko. Kung gusto kong makita ang mag-iina ko, inayos ko na po. Kaya po ngayon lang ako nakabalik. May trabaho at maayos na tinitirahan na po ako ngayon. Konting ipon na lamang po, ay mabibili ko na yung bahay para sa pamilya ko. Pwede ko na pong kunin sila ngayon. Dito na pumalag si Bettina. Anong akala mo sa anak ko at pati na rin sa mga apo ko?
tuta na pwede mong iwan at balikan anytime na gustuin mo? Napayuko naman si Anton. Sa loob ng 5 taon ay napagtanto niyang siya ang may mali. Na-realize niya ang mga sakripisyong kinakailangang gawin ni Monique at ang responsibilidad na pinasa nito habang magkasama sila sa isang bubong. Siya ang naging krus na pasan nito habang magkasama sila. Hindi siya sinukuha ni Monique agad-agad. Napakaraming beses na pinapatawad siya nito sa tuwing pagbubuhatan nito ng kamay ang dalaga. Sa tuwing mauuli siya nitong may kasamang ibang babae sa inuman. Nanatili si Monique sa mga panahong kahit siya ay hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Sa palagay niya, ay hindi niya tanggap noong mga panahong iyon na hindi niya maibigay ang buhay na nakasanayan nito. At hindi niya natupad ang kahit na isa sa mga ipinangako niya rito. Kaya sa alak at ibang bisyo siya dumepende. Oo, mali ito. Dahil sa kasakiman niya, ay imbes na kausapin ng kinakasama para maayos ang anumang problema nila, ay lalo niya na lamang itong itinaboy. Idagdag pa sa pasakit na ibinigay niya dito, ay ang maghanap buhay ito, kahit dala ang mga bata. Laki sa komportableng buhay itong si Monique, dahil sa kanya ay itinakwil ito ng mga magulang. Matagal bago niya ito tinanggap. Mula noon ay ibinuhos niya na ang araw at panahon niya sa pagpapabuti ng sarili niya, nang sa gayon ay may maayos na buhay na siyang may bibigay sa asawa at anak pagbalik ng mga ito sa kanya. Pero hindi yun totoo. Yun lamang ang sinasabi niya kapag merong nagtatanong sa kanya. Nadiskubre kasi ni Anton na marami siyang malulokong babae kapag pinalabas niyang kawawa siya. Ang totoo ay may ibang plano si Anton. Hindi rin naman niya masisisi ang mga magulang ni Monique kung bakit ganito ang trato sa kanya. Una, tinanay niya ang anak nila. At pangalawa, bumalik itong luhaan sa poder nila na may bitbit pang mga bata. Na marahil, ay naikwento rin ito ang pamimilit niya sa kinakasama na humingi ng tulong at gamitin ng mga bata para makakuha ng tulong pinansyal mula sa mga ito. Sa isang banda, naisip rin ni Anton na bakit pa nga ba siya magpapakahirap sa trabaho kung pwede namang umasa sa mga magulang ni Monique. Hindi lamang niya naisip na may paninindigan pala ang babae at kahit anong pambubugbog niya ay hindi ito lumapit sa mga magulang. Para kay Anton, double win kung makukuha niya ulit si Monique at pati na rin ang kanilang mga anak. Kaya kahit medyo nakaahon na siya sa hirap, ay mas gugustuhin na lamang niyang maging tagapagmana ang asawa kapag namayapa ang mga ito. Lahat ng mga property ay magkakaroon siya ng kontrol. Magiging instant mayaman siya. Nasa ganoong sitwasyon naman na siya, ay mas mabuting pagkakitaan niya na lamang rin. Hindi po, yun naman pala makakaalis ka na. Taboy ni Bettina kay Anton. Pakiusap namin na huwag ka nang babalik pa ulit dito ha. Tahimik ang komunidad na ito. Hindi kami sanay sa gulo, Anton. Parang awa niyo na po. Gusto ko lang naman pong makita ang mga bata. Hindi naman po ako napunta rito para manggulo. Mga anak ko rin naman po sila. Muling pagsusumamo ni Anton. Kahit sandali lang po. Kahit dito na lamang po sa labas. Makita ko lamang po sila, okay? Ha? Singal na Rodolfo. Kaya pala lagi kang lasing no? Yan pala ang definition mo ng pagiging mabuting ama. Sir, wala po kayong alam sa pinagdaraanan namin ni Monique. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na makausap sila, ay may papaliwanag ko po. Anton, gustuin ko man wala naman na akong magagawa. Matagal nang wala si Monique dito at kahit kailan ay hindi mo na sila makikita. Paliwanag ni Bettina habang ito ay nanginginig sa galit. Kung kanina ay medyo may simpatya pa ito sa dating karelasyon ng anak, napalitan na ito ng galit at muhi dahil sa mga nauna nitong sinabi. Maaaring ama ka nga ng mga bata, pero baka nakakalimutan mong ina rin nila si Monique. Sa mata ng batas, siya ang may mas karapatan sa mga anak nyo. Umalis ka na, habang tao ka pa naming pinakikitunguhan. Binalya ni Anton ang bakal na gate, dahilan para umatras ang katulong. Hindi nyo pwedeng gawin sa akin to. Ama pa rin ako ng mga bata. Tandaan nyo to, kukunin ko sila. At darating ang araw na ako naman ang tatayo dyan at kayo naman ang nasa kinatatayuan ko. Tandaan nyo yan, punyeta. Yun lamang at umalis na ito sakay ng itim na kotse. Tila napunutan ng tinik ang mag-asawa. Maaaring naitaboy nila si Anton sa ngayon. Ngunit ramdam rin nilang
Babalik at babalik ito para makita ang mga anak at pati na rin si Monique. Inutusan ni Bettina si Aida para ikuha ng tubig ang asawa. Tinungo nila ang sala at doon ay pinaupo niya si Rodolfo. May kahinaan na ang puso ng asawa at hindi na pinahintulutan ng doktor nito ang sobrang stress. Gaya niya ay nangangamba rin ng lalaki. Pareho nilang kilala ang mga taong kagaya ni Anton. Pihadong gulo at bigati lamang ang may dudulot nito sa anak na si Monique kung nagkataong nasa Pilipinas ito. Han, I think we should tell Monique. Mungkahi ni Bettina. Tell her what? Kunot ang noon ni Rodolfo sa suwestyon ng asawa. Na nagpunta rito ang magaling na tatay ng mga bata and wants to assert his right as a father. Sige, ipagpalagay na natin na yun nga ang gusto ng Anton na yun. Gaano tayo kasigurado na wala nang nararamdaman si Monique para sa kanya? Ilang taon na sila sa Amerika, pero wala namang naging nobyo si Monique doon. Sabihin mo nga sa akin, Bettina, bakit sa palagay mo ay walang naging nobyo ang anak mo? Kahit na marami namang nanliligaw sa kanya sa mismong ospital nila, ha? Dumating si Aida dala ang tubig na hiningi niya para sa kanyang asawa. Pero si Bettina ang uminom. Iniisip pa lamang niya ay kinakabahan na siya. Posible nga kayang tama ang asawa? Na kaya ayaw magpakumit ng anak sa isang relasyon ay dahil umaasa pa ito na maayos ang kanila ng dating kinakasama. Maaari nga kayang pagbigyan ulit ni Monique ang lalaking nanakit sa kanya ng paulit-ulit matapos ang mahabang panahon? Hindi malayong mangyari ang kinakatakutan niya dahil si Anton ang unang nobyo ni Monique. Hindi ito basta-bastang makakalibutan ng kanyang anak. That's my water, Han. Aida, kunin mo ulit sa sermon ng tubig. Magro-rosaryo lang ako. Galit na umuwi si Anton sa condo unit. Nakasalubong niya ang kapitbahay niya na si Troy. Papalabas ng elevator sa floor nila. Si Troy ang madalas niyang kasakasama sa pagbabar at pati na rin sa pagdodroga. Estudyante pa lamang ito, ngunit mukhang sa universidad na tumanda. Sa sobrang pagkadismay niya sa mga pangyayari, ay nasuntok niya pa nga ang pader. Agad siya nitong nilapitan. Pre, anyari? Kulang ka lang ata sa batak eh. Biro pa nito sa kanya. Galing akong Tarlac, Troy. Nakita mo ba ang pamilya mo? Yun nga eh. Hindi eh. Hindi ko alam kung nagsisinungaling lang ba ang mga magulang ni Monique. Pero nung nagtanong-tanong ako, bago ako tumuloy sa kanila, sabi ng mga kapitbahay, wala naman daw mga bata sa mansyon. Ibig sabihin, pwedeng nasa Amerika nga ang mag-iina ko. O baka nandito lang sa Pinas, pero tinatago nila sa akin. Hindi maaari yun. Nakasalalay sa kanila ang future ko. Napakamot ng ulo si Troy. Mahirap nga yan, pre. Saka, akala ko hinahanap mo sila para makasama mo at mabuo na ang pamilya nyo. Parang may ibang balak ka ata eh. Yang mga karakas mo at linyahan mong yan, alam kong wala kang binabalak na mabuti. At kahit pamilya mo, tataluhin mo. Teka, natry mo na bang hanapin sa social media si Monique? Mukha ba akong tanga? Singal niya rito. Siyempre naman oo. Pero puro no matches search found. Yun lang. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na pwede nating makita si Monique o yung anak mong panganay? Di ba malaki na yun? Tumango si Anton at miisip kung ilang taon na nga ba ang anak na babae. Mag-i-11 na si Zayen. Imposibleng walang social media ang mga bata ngayon, lalo na sa USA. Halika, doon tayo sa unit ko. Hindi mo kasi naitatanong, ay expert ako sa... Hindi pa natapos ni Troy ang kanyang sasabihin nang sumabat itong si Anton. Stalking? Hoy, hindi ah. Data gathering ang tawag doon. Nako, pinaganda mo lang eh. Pero sige na nga, palato ko ah. Oo, kahit saang bar mo gusto, kahit ilang chicks pa yan, sagot ko yan. Sa puntong ngayon nga, ay papatulan ni Anton ang lahat ng posibleng paraan para lamang makita ang mga anak. Kung kinakailangan, ay i-stalk nila ang lahat ng mga pwedeng kakilala ni Monique at ng mga magulang nito. Para lamang mahanap ang panganay na anak ay gagawin niya yun. Isang ideyang namuo sa isipan niya. Sana lamang ay hindi pa huli ang lahat para magawa ang planong kamakailan lamang ay naisip niya. Napanood niya kasi sa isang dokumentary ang mga mayayamang tao ng Tarlac at kasama nga roon ang mga magulang ni Monique. At nalaman na rin niya kung magkano ang net worth ng mga ito.
Doon isinilang ang masama niyang plano. Hindi pwedeng ang mga anak niya lamang ang magpakasasa sa yaman ng mga San Agustin. Maya-maya pa, isang message request ang nakita ni Zion sa kanyang Facebook Messenger. 8:00 na ng gabi noon at kasalukuyang nagre-review siya para sa exam nila sa linggong iyon. May sarili na siyang kwarto at ganoon rin naman ang bunsong kapatid na si Timothy. Malalaki na kasi sila at ayon sa ina ay nagdadalaga na siya. Kaya mas kailangan na niya ng privacy. Kaya't lumipat sila sa isang 3-bedroom house malapit lamang sa pinagtatrabahuan ng ina. Nasa 5th grade pa lamang siya, pero malaking pulas kaya madalas siyang mapagkamalang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad. "Hay anak, si Papa Anton mo ito. Kausapin mo naman ako." Hindi malaman ni Zion kung ano ang gagawin. Matagal na niyang gustong makita at makausap ang ama. Pero pinagpilian sila ng kanilang ina na ibaw na ito sa limot dahil di na raw bahagi ng kanilang buhay ang ama. Ayon pa rito, ay mas magiging mainam para sa kanila kapag nanatili silang nakadistansya sa ama. Dali-dali siyang nag-type ng reply. "Pa, kayo po ba talaga to?" "Oo anak, pero huwag mo munang sabihin kay mama mo na nag-uusap tayo. Alam mo naman na baka ipagbawal at hindi na tayo makapag-usap kailanman." "Yes pa." "Very good anak. Nasaan pala kayo ngayon? Ang kapatid mo, kamusta na?" Agad namang nagpadala ng picture ni Timothy sa Zion. Sabik na sabik siya sa kanyang ama, kaya talagang wala siyang planong sabihin sa kanyang ina ang muling pagpasok ng ama sa buhay niya. Nasisiguro ni Zion na agad na patitigilin ng ina ang komunikasyon niya sa kanyang ama kapag nalaman ang bagay na ito. Kahit kay Timothy ay wala siyang balak na i-share ang balitang ito. Loyal ang bunsong kapatid sa ina. Kaya't alam ni Zion na hindi rin ito matitiis na hindi sabihin sa ina. Isa pa, ay hindi sila tinuruan ng ina na maging mapaglihim. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na maglilihim siya sa kanyang ina. Buong gabing magka-chat sina Zion at ang kanyang ama. Marami na rin siyang naikwento sa kanyang ama patungkol sa buhay nilang mag-iina sa Amerika. Wala siyang tigil ng kaka-update sa ama na may kasama pang picture patungkol sa buhay nila sa Amerika. Umaga na nang makatulog siya kaya nang tumunog ang alarm clock, ay hindi niya na ito napansin. Si Monique na ang gumising sa anak. "Zion, sweetie, narinig ko ang alarm mo while I was pulling up the driveway. Don't you have a class today?" "Aba, tanghali na. Si Timothy nasa kusina na. Come on, get up. I'll make you breakfast." "Ma, don't you miss Papa?" Tumigil sa paglalakad si Monique. Nagulat siya sa tanong ng kanyang anak. Pero alam niyang darating nga ang araw na ito. "Oh, you mean your Papa Rodolfo? Hindi ba kayo nag-uusap even other day?" Napaupo si Zion sa kama. "No, I mean my real father." "Bakit bigla mo namang atang natanong yan anak?" "It's just that all my classmates have dads coming to pick them up at school. And me and Tim, all we have is you and Tita LJ and Tito Mike. You know?" Medyo nahihiya pa nitong paliwanag. "Sometimes, it would be nice to have a father fetch us from school." Pinalikan ni Monique ang anak at tinabihan ito. "Alam kong natatandaan mo kung bakit tayo umalis noon. Kung hindi ko yun ginawa, hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron tayo ni Tim ngayon. But what if Papa had changed for the better?" Mapait ng ngiti ang naging sagot ni Monique, sabay tapik sa kamay ng anak. "Alam mo, ang mga lalaking kagaya ng tatay mo ay wala ng pag-asang magbago. Now I understand that you are wanting a father attention. Kulang pa ba ang pagmamahal na galing sa akin, anak?" May pagtatampo sa boses ni Monique. "Bakit kailangan mo pa siyang hanapin, anak?" Doon na pagtanto ni Zion, natama ang sinabi ng ama. Hindi nga muna dapat malaman ng kanyang ina na nag-uusap sila. Sa tono pa lamang ng boses ni Monique, ay hindi talaga ito sasang-ayon kapag sinabi niyang nakakausap na niyang muli ang kanyang ama. "Bangon na dyan, you will be late." Maligayang maligaya sa Zion. Ilang araw na rin siyang nagkukulong sa kwarto dahil kinakausap niya ang kanyang ama. Hindi naman ito kinakabahala ni Monique dahil ang nasa isip niya ay mas gusto nito ng privacy na meron nito ngayon. Lumalabas lamang si Zion
kapag kakain o papasok sa eskwelahan. Sa Amerika ay ganoon kadalasan ng mga batang kaedara ni Zion, kaya tiniisip ni Monique na nasa ganoong punto na nga ng pagdadalaga ang kanyang anak. Hindi naman ito alarming kaya pinabayaan na lamang niya ito. Linggo sa bahay nila LJ at ng kapatid ni Monique. Garden lunch ang temang napili ni LJ dahil spring na nga. Hindi mainit at hindi rin naman malamig ang temperatura. Sakto para sa ganitong mga okasyon. Napansin ni LJ ang effort ng sister-in-law na i-meet ang expectations niya dahil literal na nag-dress nga ito. Demure na demure si Monique sa mint green na bestida nito. In fairness happy ako nang pinakinggan mo yung payo ko sa iyong dress nicely. Plus points ka dyan, Monique. Pati nito sa kanilang mag-iina nung dumating sila. Inabot niya ang dala niyang wine dito at napansin niyang medyo maraming tao sa bakuran ng mga ito kung saan gaganapin ang lunch. Napansin na rin niyang inilabas ni LJ ang mga mamahaling kubyertos para sa araw na iyon. Teka, anong meron? Secret muna. Mamaya na. For now, may ipapakilala ako sa iyo. Hindi na napansin ni Monique na kinukuhanan siya ng larawan ng panganay na anak. Sabay padala nito sa ama na nasa Pilipinas. What are you doing, ate? Tanong ni Timothy sa kapatid. Ha? Gulat na tanong ni Zion kay Timothy. Nating Timothy. Agad niyang itinago ang cellphone mula sa mapanuring mata ng bunso. You were taking photos of mama. Para saan? Mind your own business. May homework ako. Sabi ng teacher namin. Kailangan daw naming ipakita kung anong ginagawa ng parents namin sa buhay. This is what she's doing, so I'm taking photos. Dun ka na nga. Napaka-chismoso mo namang bata ka. I'm just checking lang. Sabi ni mama, maraming bad people sa internet. Kaya we have to be careful sa mga kinakausap natin online. Nakalimutan mo na ba yun, ate? Zion rolled her eyes. Alam ko, kaya doon ka na. Play with other kids your age. Pagtataboy niya rito, na narinig naman ito ng tito niya. Nakasalukuyang nagbabarbecue. Aksungit mo naman, Ate Zion. Puna nito sa pamangkin. Si Timpu kasi tito ang kulit eh. Aalis na sana si Zion para maghanap ng masecure na pwesto para makausap ang kanyang ama. Bala kasi niyang i-video call ito dahil busy naman ang mga tao sa paligid niya. Hindi siya mahalata pag may nagtanong kung sino ang kausap niya. Sasabihin niya na lamang na lolo niya ang kausap niya. Nakita niyang may pinapakilala ang tita niya sa mama Monique niya. Foreigner ang lalaki at sa tansya niya ay pasado ito sa standards ng ina dahil nakangiti ito mula tenga. Lihim siyang nainis sa tita niya pati na rin sa kanyang ina. Naghalo ang inis at galit ni Zion pero mas nanaig ang awa para sa sariling ama. Hindi naman na kailangang tanungin ni Anton si Zion. Gustong-gusto ng bata na mabuo silang mag-anak ulit. Ngunit kung magpapaligaw na ang ina, malaki ang posibilidad na hindi na ito mangyari kailanman. Who's that? Nguso ni Zion sa kausap ng ina at ng tita LJ niya. Oh, nakangiting sagot ng tito niya. That's Liam. Doktor din yan. Kaklase ni tita LJ mo dati. Bakit po pinapakilala ni tita kay mama? Siyempre, nalulungkot rin naman ang mama mo, no? Kailangan rin ng mama mo ng kagaya ko. You mean asawa? Yes. I didn't want to say it that way. Hindi na po ako bata, tito. Naiintindihan ko po ang mga bagay-bagay. What I don't understand is, bakit po kailangan gawin ni tita yon? May papa naman po kami. Ang papa ay para sa mama, tama? Nagulat ang Chewin sa sagot ng pamangkin. Ngunit wala siya sa lugar para pagsabihan ito. Gusto sana niyang ipaliwanag sa bata kung bakit ganoon ang setup nilang mag-ina. Ngunit hindi iyon ang tamang panahon dahil nagsisidatingan na ang ibang mga inimbitang bisita nila. Hindi rin sasapat ang barbecue na ginagawa niya kung makikipagdaldalan siya sa kanyang pamangkin. I'll be in the spare bedroom po pag hinanap ako ni mama. Paalam ni Zion. O sige. Hindi naman akalain ni Monique na kaya pala siya pinilit ng sister-in-law niya na mag-ayos at umattend sa Sunday lunch ay para may maireto ito sa kanya. Wala na siyang magawa dahil galing pa ng Maryland ang gwapong doktor na doon naka-duty para sa buong buwan na iyon.
Effort kung effort nga ito on Liam's end. Aminado naman dito si Monique. Purong Amerikano si Liam, pero dahil napapalibutan ng mga Pinoy, ay natuto na rin itong magtagalog. Ang galing lang, puna ni Monique. Ang galing mong managalog. Siyempre naman, nagmi-missionary service din kasi ako sa Tacloban dati, but I still have a lot of words to learn. Sagot ni Liam sa kanya na panay rin ang titig sa magandang mukha niya. So are you seeing anyone? Yun nga ang kinaibahan ng mga foreigners o Pilipino. Straightforward ang atake ng mga ito. Hindi kagaya ng mga Pinoy na napakaraming pasakalye. Hindi mo mawari kung gusto ka ba talaga o hindi. Hindi na namalayan ni Monique na nagiging komportable na siya habang kausap ang ipinakilala ni LG sa kanya. Minsan talaga ay gusto niyang kutusan ang asawa ng kapatid niya dahil walang sawa itong nagrereto ng lalaki para sa kanya na lagi namang walang dating kay Monique. Ngunit iba si Liam. Malakas ang karisma nito at kahit hindi niya tanungin si LJ ay alam niyang nagbabackground check na ito kay Liam. Dinaig pa nga nito ang FBI kung mag-screen ng mga lalaking narereto sa kanya. Nakaupo sila sa may garden. Maganda ang garden ni LJ dahil likas na may green thumb ito. At sa tuwing day off nito, ay sa gardening nito ibinubuhos ang oras niya. Bukod kasi sa mga bulaklak, ay may mga veggie patch din ito na sigurado niyang pinagkukunan ng mga sangkap para sa salad bowl nila ngayon. Did LJ tell you about my... Yes, she did. 2 kids. And it's amazing nga eh. Papaano mong nagagawa na maayos na alagaan ang mga anak mo? I have some help starting here in the US. Paliwanag niya rito. Tinulungan ako ng mga magulang ko para makapunta rito to escape an abusive relationship. Walang-wala ang mga paghihirap ko rito sa Amerika kumpara nang naroon ako sa Pilipinas, Liam. I know na ikwento na ni LJ. Matipid ngunit seryosong sagot nito. I think you're an amazing person, Monique, and I'd love to know you better. Napangiti si Monique. Sa loob-loob niya, marahil ay marami nang naikwento si LJ sa lalaki. Kaya hindi na nila masyadong kailangang itakil pa ang mga bagay na yon, unless itanong nito sa kanya. Hindi naman siya naiinis sa sister-in-law niya. Naiintindihan niya ang gusto nitong mangyari, kaya pa naireto nito sa kanya. Masarap din pala ang may nakakausap na ganito. Muling naramdaman ni Monique ang pagpapahalaga sa sarili na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hanggat maaari kasi sana ay ayaw niyang umasa sa mga magulang. Muling pumasok sa isipan niya ang subukan ng pakikipagkaibigan o higit pa sa gwapong doktor. Kaklase ito ni LJ dati, kaya pihadong kilalang kilala ito ng sister-in-law. Ganon pa man, dapat ay marinig niya mismo mula sa lalaki ang opinyon nito sa mga single mothers na kagaya niya. What do you think of women like me, Liam? You guys are amazing. Kung itatanong mo kung issue sa akin ang maging stepfather ng mga bata, ang sagot ko dyan ay no. I'm okay with that. Biro pa nito. Natawa naman ng malakas si Monique. Naampas pa niya ito sa braso. Stepfather ka agad? Advance ka na masyado? Gusto man niyang pasinungalingan, hindi niya maitatanggi na kinilig siya. Totoo naman, sa kasabi ng kaibigan kong taga Davao, kapag nakita mo na daw ang babaeng para sa'yo, dapat daw ay binabakuran mo na. Abot langit ang ngiti ni Monique. Si Liam kasi ang klase ng lalaking may sense of humor na hindi nakaka-offend. At pasok sa panlasa niya. Minsan na siyang pumayag na makipag-date sa isang doktor at muntikan na sana siyang makatulog sa pagkakabagot. Iba ang atake ni Liam. At dahil nga sa halos lumaki na ito kasama ang mga Filipino community sa lugar nito, at hindi na ito bago sa mga kultura at paniniwala ng mga Pinoy, ay madali niya na itong nakapalagayan ng loob. Ikaw, are you seeing someone? Naitanong ni Monique dito. Nope. Kung sakali man, alam niyo na LJ, at hindi niya ako irereto sa'yo, right? Oo nga naman, Monique. Palatak niya sa sarili. Bakit bigla ka atang nabobo? Tumawa na lamang siya ng bagya para maikubli ang pagkapaya sa sariling katanungan. Sabi ko nga, I'm single, 42 na ako, and my parents are asking for grandbabies now. Tila problemado nitong sagot sa katanungan niya. Pakiramdam ko, buong buhay na akong nagtatrabaho. Hindi naman kami mayaman but we're comfortable now.
I think it's Q time na. Nabigyan ko naman ng panahon ng sarili ko, Monique. Kaya pumayag ako na pumunta dito. Actually, 2 years na akong kinukulit ng sister-in-law mo. Tumango naman si Monique. Nasurpresa siya sapagkat ganoon pala katagal bago nakumbinsi ni LJ si Liam. Halos lahat kasi ng mga kaibigan nila ay walang panama sa persuasive skills nito. Agad na pumapayag ang mga ito para makipag-meet sa kanya. Ang ending, hindi sila nag-leak at hindi na nasundan pa ang unang date. Sa palagay ni Monique, ay may chance na mag-leak sila ni Liam. Impress na impress siya habang patagal ng patagal ang pag-uusap nila nito. Malayong malayo si Liam sa tatay ng mga anak niya. Hindi man dapat pero hindi niya napigilang ipagkumpara ang dalawang lalaki. Si Anton ay naging kalipin niya ng walang plano. Umaasa sila sa bugso ng damdamin at ng makamundong tawag ng laman. Yung tipong bahala na si Batman basta't labing-labing ang atake. Habang iniisip niya ang mga panahong iyon, ay napagtanto ng malayo na ang iniba ng buhay niya. Buhat ng pagpasyahan niyang putuli ng ugnayan nila ni Anton. Malayo pa, pero malayo na, sabi nga nila. Laking pagpapasalamat niya sa mga magulang at kapatid, maging sa asawa nito, dahil lagi itong nariyan para sa kanilang mag-ina. Hindi na niya napansin na lumapit na sa kanila si Timothy. Ma, who's your friend? Hello there, young man. Ako si Uncle Liam. Friend ako ni Tita LJ mo. Inabot nito ang kamay na tinanggap naman ni Timothy, na para bang magkaedad lamang sila. Ay, marunong ka rin po palang magtagalog? How come? Matamang tinignan nito si Liam, na tila ba'y inaaral ang features nito. American po kayo, diba? Oo, pero huwag kang mag-alala. Magaling ako magtagalog. Medyo mabagal nga lang but who cares, right? I care. Pasok naman ni Zion. Agad na napansin ni Monique ang inis sa mukha ng anak na babae. Kilala niya ito. Kapag ganito ang ugaling pinapakita nito, ay may hindi ito nagugustuhan at hindi niya kailangan pang itanong ito sa anak. Napansin niyang kanina pa ito nakamukmok sa gilid at pinapanood sila. You must be Zion. Yes, and you are. Nakaarko ang kilay nito, napatanong kay Liam. I am the man who will ask your mom for a formal date next week. Tila hindi naman pinansin ni Liam ang pagmamaldita ng panganay na anak ni Monique. If that's okay, you are... Gulat na gulat si Monique. Hindi niya ito inaasahan. Paano ba naman, ay napaka-smooth ng pagkakasabi ng doktor. Yes, of course. Kunin ko na lang kay LJ ang number mo, ha? Namumulang sabi ni Monique. Malamig naman ang panahon, pero bigla siyang pinagpawisan. Tumayo na siya at hinatak ang mga anak papalayo kay Liam. I think they are hungry. Balikan kita, ha? Sige, take your time. Sagot naman ni Liam. Nakita ni Monique na pagkaalis nila, ay nilapitan kaagad ng Kuya Mike niya ang doktor. Alam niya kung ano ang pakay ng kapatid dito. I-interviewin nito ng kuya niya. Bagay na hindi nito nagawa dati kay Anton dahil patago nga lang silang nagkikita. Hindi siya dapat maaasar sa ginawa ng kapatid. Ginagawa lamang nito ang kung ano ang tama. Siya pa rin ang kuya at obligasyon nitong bantayan siya kahit na matatanda na sila at may mga buhay ng sarili. Sa spare bedroom niya dinala ang mga anak. What are we doing here? Tanong ni Tim sa ina. Sabi mo po sa kitchen tayo, mama. Siklit lang to, Tim. May gusto lang akong itanong sa ate mo. Matapos masigurong nakalak na ang pinto at pinaupo na ang anak sa kama, pinuno ni Monique ng hangin ang mga baga niya bago ito magsimula. Hindi niya kasi gawain ang paggalita ng kanyang anak sa harapan ng maraming tao. As much as possible, ay gusto niya sa bahay o sa isang lugar na sila lamang ang makakarinig. Zion, ano yun? What do you mean? You were disrespectful kanina. Ano bang tinuro ko sa inyo patungkol sa paggalang sa nakakatanda? Nakalimutan niyo na ba? I was respectful, mama. Sambit ni Tim. Yes, you are. Thank you, Tim. Kinulo pa ni Monique ang buhok ng anak na lalaki bago harapin ang anak na babae na halatang inis na inis sa ina. I'm talking about your behavior, Zion. Huwag mo sana itong maulit, okay? Yes, ma? Mabigat na kalooban itong sagot. Gusto ni Zion na sabihin sa ina na hindi siya pwedeng makipagmabutihan sa iba dahil gusto niyang sa tatay niya lamang mapunta ang kanyang ina
Ngunit hindi pa pwede. Liam is a nice person. Kaibigan siya ng tita LJ nyo. Pangaral niya pa sa mga anak. He asked you out. Does this mean he's going to be my dad soon? Pwede na ba siyang dalhin sa family day sa Friday, ma? Please, lagi na lang akong nabubuli ng mga classmate ko eh. Sabi nila, napulot lang daw ako sa garbage. Kaya daw siguro wala akong papa. Malungkot na sumbong nito sa ina. Naalala ni Monique ang family day na sinasabi ni Timothy. Kaya kaagad siyang nagpaalam sa mga bata para hanapin ang gwapong doktor. Nandoon pa rin ito sa may garden. This time kausap na ito pareho nila LJ at kuya niya. Balak na sana niyang bumalik na lamang ulit at wag nang istorbohin ang mga ito dahil parang napaka-importante ng pinag-uusapan ng mga ito. Huli na para umiwas pa siya. Nakita na siya ni Liam. There you are. Halika dito. Yaya pa nito sa kanya. Oo nga, halika dito. Sulsol naman ni LJ na may nakapaskil na mapangasar ng ngiti sa mukha. Kung maaari nga lang, ay kurutin niya na ito sa singit dahil baka nabenta na naman siya nito sa doktor. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Araw mo to, Day. Are you okay, Monique? You look pale. Oo, kaso itatanong ko lang sana na kung pwede bang yung coffee invite mo ay gawin na lamang natin Friday? Nahihiyang pakiusap niya rito. Kuwan kasi, ayaw nga pala family day ni Timothy. Go na, Liam. Need talaga ng father material ng pamangkin kong yon. Buonggayang naisip mo. Gusto na sanang hilingin ni Monique na lamunin na lamang siya ng lupa sa kahiyan. Lihim niyang sinisisi ang kanyang sarili kung bakit pa niya naisip ang bagay na yon. Sino nga bang matinong lalaki na bukod sa gwapo at profesional ang gugustuhin mag-proxy bilang tatay ng anak niya? Hindi, naisip ko lang naman yon. Saka maraming gagawin si Liam, I'm sure. No, I can go Friday. Sagot nito, I already have your number and your address. Binigay na sa akin ng kapatid mo, so I can pick you up on Friday. Alangan naman na doon tayo magkita, hindi ba? We won't look like a family then. Halos bumagsak ang panga ni Monique sa mga sinabi ni Liam. Para siyang nananaginip na hindi niya maintindihan. Nagpapasalamat na lamang siya sa binata para sa pagbobolunteer nito na samahan siya sa Biyernes. Nasabi niya naman ito kay Timothy at tuwang-tuwa naman ang bata. Ganun pa man, tila hindi natutuwa si Zion sa takbo ng mga pangyari. Labis itong ipinagtataka ni Monique. Pero gaya nga ng una niyang hinala, nagdadalaga na kasi ito at unti-unti nang naiiba ang punto de vista nito sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa kanya. Sigurado rin niya na hindi lamang siya magulang na nakakaranas ng ganitong problema sa mga anak na kaedara ni Zion. Bukod pa roon, ay masyado siyang masaya sa araw na yon. Kaya pala nag-all out ang kapatid at pati na rin itong si LJ dahil in-announce nila na approve na ang adoption papers nila. Hirap magbuntis sa LJ at may problema rin ang kapatid niya. Kaya na lang tanging adoption na lamang ang kanilang option. Matapos ng ilang taon, ay napagbigyan na rin sila ng korte. Mahabang proseso pero dahil sa kagustuhan ng kapatid at ng asawa nito na magkaroon ng sariling anak, sinikap at iginapang nila ang apila hanggang sa ma-approve na nga ito. Niyakap niya ang kanyang kapatid matapos itong makipagyakapan din sa mga ibang bisita. Kuya, napakasaya ko para sa iyo. Deserve niyo na LG yan. Salamat. Ikaw din. Deserve mo ang maging maligaya. Pakaramdam ko ay tumama na si LJ ngayon. Binitawan siya nito at kinindatan pa siya ng kapatid. Parang awa mo na. Dinaig pa ni LJ ang matchmaker sa kakahanap ng lalaking pasok sa taste mo. Hindi ko na alam at baka gawin na niya yung negosyo, ang pagrereto. Siguro naman, sign na tong approval ng adoption request namin na si Liam is the one. Kuya naman, it's too early to tell. Mahirap mang paniwalaan pero may bahagi ng pagkatao ni Monique na tila ba nabigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay. Kung sakaling si Liam na nga ang lalaking gising sa natutulog niyang puso, iisa lang ang sigurado ni Monique. Botong-boto ang kapatid at ang asawa nito dito. Kung si Tim naman ang pagbabasihan, ay panigurado siyang walang magiging problema rito. Maging ang ina at ama nito sa Pilipinas ay wala ring magiging tutol dahil isa rin ang mga ito sa mga nagsasabi sa kanyang maaari na niyang ituloy ang kanyang buhay. Excited siyang makita ulit ang lalaki matapos ang Sunday lunch nila. Yun lamang ang sigurado niya. Lumipas ang mga araw at pati na rin ang linggo at parati nang magkasama sina Monique at Liam.
Madalas ay kasama nila si Timothy sa mga lakad nila. Naging extra close nga ang bunsong anak ni Monique kay Liam matapos itong supalpali ng ibang mga tatay sa family day nila sa pamamagitan ng basketball at iba pang mga sports. Si Zion naman ay lalong naging malayo ang loob sa ina. Hindi rin ito sumasama sa mga lakad nila. Kahit na anong pilit ng ina at ng kapatid, ay mas gusto nitong maiwan na lamang sa bahay at mag-video games. Hindi naman ito pababayaan ang mga grado nito, kaya para kay Monique ay wala itong kaso. Hanggang sa isang araw, ay maaga siyang umuwi galing sa duty. Sabado noon at walang pasok ang mga bata. Si Timothy ay maagang dinadaanan ni Liam dahil may soccer practice ito. Hindi pa man opisyal na magnobyo ang dalawa, ay ganoon na rin ang setup nila. Naging magaan ang buhay ni Monique buhat nang maging magkaibigan sila ng doktor. Malapit na ring ma-approve ang pagtatransfer nito sa ospital nila ni Monique. At ibig sabihin lamang noon ay lagi na silang magkakasama. Sa piling ni Liam ay secured siya dahil hindi lamang kapakanan niya ang inuuna nito. Pati na rin mga anak niya ay mahal nito. Hindi rin ito sinusukuan sa Zion kahit parating maasim ang trato nito sa kanya. Pakiwari ni Monique ay kapag nakuha na ni Liam ang loob ng anak, ay saka pa lamang sila mag-a-announce na opisyal na silang magnobyo. Siyempre, hindi niya dapat pangunahan ang lalaki sa mga gusto nitong mangyari sa relasyon nila. Hindi na rin sila mga bata na marami pang time at options. Kapag umabot na kasi sa edad 30 pataas, ang dating ay nagiging mahirap na para sa mga katulad nila. Kaya mas gusto ni Monique ang slowly but surely, na antas ng relasyon nila ng doktor. Naipakilala na rin siya ng lalaki sa mga magulang nito, maging sa mga malalapit nitong mga kaibigan. At sa tuwing dadalaw ito sa ospital na pinagtatrabaho nitong si Monique, ay tampulan siya ng tukso dahil bukod sa napakagwapo ng doktor, ay total package talaga ito. Nasa punto ng buhay si Monique na kontento na siya. Pakiramdam niya ay sobrang ayos ng lahat. Sa sobrang ayos ay hindi niya na maiwasang kabahan. Para bang the calm before the storm. Ramdam niyang may paparating. Sana lang ay handa sila para sa kung anumang delubyong ito. Napadaan si Monique sa kwarto ng anak. Hindi alam ni Zion na uuwi siya dahil sasaglit lang naman siya. Habulin niya kasi si Liam sa soccer training ni Tim. Kailangan lang niya ng extra shirt para sa bata. Medyo may awang ang pinto sa kwarto ng anak na dalagita, kaya't narinig niyang may kausap ito. Out of curiosity, ay sinilip niya ito. Pinoy rin ang kausap ng anak. Nakatalikod ito at may headset, kaya hindi siya narinig. Noong una, akala niya ay lolo nito ang kausap ni Zion. Pero laking gulat na lamang niya nang makita niya sa screen ng laptop ng anak kung sino ang kausap nito. Zion! Gulat na bumangon sa kama si Zion at agad nitong sinarado ang laptop. Ma? Kanina pa po kayo dyan? Ikaw! Galit na sabi nito, ngunit hindi ito nakatuon sa anak. Ang galit nito ay para sa lalaking kausap ng anak na babae. Anong ginagawa mo, Anton? Ma, wala pong kasalanan si Papa. Paliwanag nito sa ina. Is this why you are acting this way, Zion? Dahil ba sinusunsulan ka ng tatay mo na yan? No, Ma. Gusto ko lang naman pong makausap si Papa eh. Monique, huwag mong pagalitan ng bata. Ako may Hindi pa man natatapos magsalita si Anton, ay sumabat na si Monique. Oo, ikaw talaga. Putol niya sa dating asawa. Ano bang gusto mo? Lumayo na kami't lahat-lahat sa'yo. Nananahimik na kami dito, Anton. Tapos ano, lalasunin mo ang isip ng anak ko? Anak natin sinasayan ng Timothy, Monique. Lumabas ka muna, Zion. This man and I have to talk. Utos niya sa anak. Galit na galit si Monique sa paglilihim ng anak niya. Ngunit wala ang galit nito kumpara sa pagkamuhi niya sa dating kinakasama. Sa loob ng mahabang panahon, ay ngayon lamang sila nagkita. At masasabi niyang wala na talaga ang pagmamahal sa dati niyang asawa at wala nang pagkabulag niya para dito. Para sa mga anak niya, ay pinili ni Monique ang maging profesional. Sa uling pagkakataon ay kakausapin niya si Anton para maging malinaw sa kanilang pareho kung ano nga ba ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong sumulpot para guluhin ang buhay nila. Monique, pwede pa naman tayong magsimula muli, hindi ba? Tanong ni Anton. Malaki na rin ang pinagbago nito sa pisikal na aspeto. Mukhang naalagaan na nito ang sarili nito, but it doesn't mean na papayag siya sa kagustuhan nito. Papang-insultong tawa lamang ang naging sagot niya sa ideya nito. Seryoso ka ba, Anton? Pagkatapos ng maraming taon, sa tingin mo walang nagbago?
Nagbago na ako. May trabaho na ako at may sarili na akong bahay. Kaya ko na. Bumalik na kayo sa akin, mahal. Napailing naman si Monique. Hindi ganoon kadali yun, Anton. Sorry nga dahil sa mga ginawa mo sa akin wala akong tanggap sa'yo Paano mo ako mapapaniwalang nagbago ka na? Kung mismong anak natin, nagawa mong utusang magsinungaling para sa'yo. Pero, napatawad na kita, Anton. Kahit hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad na kita. Kasi gusto kong simulan ang buhay namin na magaan. And it was. Nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako inayang magpakasal noon. Unti-unti nang nangilit ang luha sa mga mata ni Monique. Tila bumalik siya sa mga panahong halos magdildil silang mag-ina ng asin. Dahil ipinang-inom lamang ni Anton ang kinita nito sa pamamasada ng jeep. Noong una uwang-awa ko sa sarili ko. Sabi ko noon, kahit sa West lamang nakasal, ay okay na, basta't mapaksalan mo lamang ako. Yun pala, yun ang paraan ng Diyos para iliyo kami sa isang katulad mo. Monique, nagbago na ako. Mabuti naman kung ganoon. Congratulations sa'yo kung nagbago ka na. Nagbago na rin naman ako, Anton. I know my worth now. Yung Amerikanong doktor? Siya ba? Kung tutuusin, ay labas ka na sa mga bagay na ginagawa ko, Anton. Oo, si Liam nga. At malayong malayo siya sa'yo. Ni sa hinuhap ay wala kang panama sa kanya. Dito na insulto si Anton. Nakuha ni Monique ang inis niya. Kaya't lumabas din ang tunay nitong pagkatao. Pati ang maamong mukha nito ay nag-iba rin. Napalitan nito ng isang ganit na itsura. Isang mukha na hindi gagawa ng matino. Hayop ka! Wala kang kwenta, Monique. Napaka-arte mo. Kung ayaw mong makipagbalikan, di wag. Marami akong babaeng na ikakama ko dito. Panira ka lang sa diskarte ko. Kung ayaw mo akong balikan, di wag. Basta ipahiram mo lang sa akin ang mga anak ko. Pero kung ayaw mong ipahiram sa akin ang mga anak ko, dahil nasa US na kayo, madali lang naman yan Citizen na kayo dyan. Nabanggit sa akin ni Zayen. Kunin mo na lang kaya ako. Sponsoran mo ako. Para lahat naman tayo umasenso. Saka padalan mo nga ako ng pera. Balita ko mayaman na kayo dyan Kung tutuusin, dapat nga magpasalamat ka pa sa akin Dahil magandang lahi ang ibinigay ko sa'yo. Kaya dapat lang, bayaran mo ako. Yang si Timothy, paglaki niya na chick boy din yan gaya ko. Ngising-ngisi ito habang sinasabi ang mga bagay dito. Wala pa palang card yung si Zayen. Akala ko may pera na yung batang yan. Tapos hindi niya pa alam kung ano ang pin mo. Nang inutusan kong mag-withdraw para ipadala sa akin. What? Tinuruan mong magnakaw ang sarili mong anak? Hindi naman niya ginawa So hindi yun counted. Huwag kang OA dyan, Monique. Natigilan si Monique. Hindi gawain ng matinong tao ang ganong bagay. You're sick, Anton. Huwag mo nang kakausapin ng mga anak ko kung ayaw mong ipadampot kita. Alam mong kayang-kaya ng pamilya ko na gawin yon. Dapat pala noon ko pa ginawa. Noong sinasaktan mo pa ako. Dapat inayaan na kitang mabulok sa selda Pero hindi mo ginawa, di ba? Dahil mahal mo ako. Hindi mo rin gagawin yun ngayon. Dahil alam ko na mahal mo pa rin ako. Kaya gawin mo ang inuutos ko sa'yo. Ipapakulong kitang hayop ka. Wala kang patawad. Pati mga bata, mga sarili mong anak gagamitin mo para lamang makuha mo ang gusto mo. Di ba sabi mo okay na ang status mo? Ano? Ano pang gusto mo, Anton? Pera. Maraming pera. Napakaraming pera. Marami kayo nun, alam ko. Bakit hindi kayo magbigay? Ganito na lang. Hindi ko na kayo gagambalain. Basta't magbigay na lamang kayo. Ganun kadali yun, Monique. Hindi yun kabawasan sa mga kayamanan nyo. I hate you. I hate you. Pumasok si Zayen sa kwarto at pinag-aampas ang laptop niya hanggang sa masira ito. He lied to me. Doon na lamang napagtanto ni Monique na narinig ng anak ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Matagal bago tumigil sa paghampas si Zayen. Sa pagsira sa laptop lamang nito na ilabas ang galit para sa amang binrainwa siya. Niyakap na lamang ni Monique ang anak dahil hindi rin naman niya masisisi ang bata kung agad itong napaniwala ng ama sa mga matatamis nitong salita. Kaya pala ganoon na lamang ang panlalamig ng panganay niya sa kanya ay dahil nilalason pala ng ama nito ang isipan niya. Mabuti na lamang at nagapan niya ito bago pa man tuluyang makaperwisyo si Anton kahit sa malayo ito. Hindi malaman ni Monique kung gaano katagal sila sa ganong posisyon. Wala na rin siyang balak na sundan pa sina Liam at Timothy. Mas kailangan siya ng anak niya ngayon. Ma, I'm sorry. Shh, wala kang kasalanan, anak. Naging sabi ka lang sa tatay mo.
Nakita yun ng tatay mo kaya ginamit niya yun para makontrol ka niya. Pag-aalo niya sa anak. Bakit mo ba hindi niyo na lamang sinabi sa amin ng totoo na horrible person pala po si Papa? Tatay niyo pa rin siya, Sayen. Maybe it's my fault. Dapat sinabi ko na sa inyo. Kaso sa kagustuhan kong protektahan kayo at ayaw kong kamuyan niyo siya, hindi ko alam na siya pa pala ang prinotektahan ko. I'm sorry, anak. Naging horrible person po ako, Ma. Sa inyo po ni Tim at kay Tito Liam. He's a great person. Ma, natakot lang po talaga ako kasi akala ko po ay genuine po si Papa. Sabi ko naman sa iyo, anak, ang mga klase ng taong kagaya ng tatay mo ay mahirap nang magbago. Mabuti na lamang at habang maaga pa ay nalaman mo na. Simula ngayon, sana'y natutunan mo na hindi magandang naglilihim sa ina. Diba ako ang superhero at best friend nyo ni Tim? Sorry po ulit, Mama. Pahayag na po ako. Kumunot ang noo ni Monique. Pahayag saan? I don't follow. Wait lang po. Umalis ito sa pagkakayakap sa ina at may kinuha sa drawer. Isang maliit at itim na velvet box at iniabot ito ni Sayen sa kanya. Ano ito, anak? Ma, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit hindi pa po kayo nagle-level up ni Tito Liam from good friends to boyfriend and girlfriend? Bale, ako rin po ang dahilan. Tito Liam didn't want to put pressure on you kasi alam po niyang hindi ko pa po gusto. Kinausap niya po ako at nagpaalam po siya kung pwede daw po siyang mag-propose sa inyo. Talaga? Opo, kaso medyo loka po ako noon. Kaya sabi ko ay pag-iisipan ko pa po muna. Desisyon ko po ang hinihintay ni Tito Liam. Nahihiyang amin ni Zion sa ina. Mukhang nakita mo na ata ang singsinga, sabi ni Liam mula sa pinto ng kwarto ni Zion. Nakapag-decide na ba ang princess ni Monique kung pwede na o hindi? Opo, Tito. Alagaan niyo po ang mama namin, ha? Promise po yan, ha? You know, I will, kids. Matapos ang isang buwan na preparasyon, ay naidaos na ang kasal ni Monique at Liam sa Amerika. Lumipad papuntang New York ang mga magulang nila para ma-witness ito. Naging simple at intimate ang church wedding nila. Ngunit mas masaya dahil this time ay kasama na ni Mike at LJ, ang baby girl nila. Wala nang balak pang umuwi si Monique sa Pilipinas at nasampahan na ng kaso si Anton. Sa pangalawang pagkakataon ay nahanap na ni Monique ang pag-ibig na akala niya ay hindi na niya makikita pa.